Kinabukasan, dahil wala pang ideya ang mga taga Yokohama Little kung sino ang susunod nilang makakalaban ay hiniling ng mga ito na sana ay magaling naman umano ang makatapat nila sa quarterfinals nang sa gayon ay pagpawisan naman sila sa laro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ibinabalita naman ni Goro kina Sawamura ang tungkol sa natanggap niyang tawag kagabi na ang Yokohama Little ang makakalaban nila sa quarterfinals. Habang relax lang si Goro ay kinabahan naman sina Sawamura dahil alam naman ng mga ito kung gaano kagaling ang Yokohama Little, pero sinabi ni Goro sa dalawa na walang dapat ipag-alala dahil hanggat naroon siya ay hindi niya hahayaan na makalayo ang mga yun sa score nila. Maya-maya pa ay dumating na rin sa silid si Kimori, pero laking gulat ng tatlo nang malaman na isang buwan pa bago gumaling ang kaliwang kamay nito, kaya sinabi ni Sawamura na mas mapapadali ang pagkatalo nila. Dahil doon, kinahapunan ay ipinatawag ni Goro ang lahat para ipaalam na injured pa rin ang kamay ni Kimori kaya ibig sabihin ay hindi iyon makakapaglaro bilang catcher bagay na ikinagulat ng lahat. Sinabi ni Goro na magta-try out ang lahat para malaman kung sino ang pwedeng maging catcher, pero biglang nagdahilan ang mga ito para makauwi na dahil sa takot sa mabilis na pag-pitch ni Goro. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang mga ito kay Goro kaya iminungkahi na lang ni na Maehara na si Sawamura na lang ulit ang gawing pitcher, pero prangkang sinabi ni Goro na siguradong matatalo sila kung aasa sila sa mga pitch ni Sawamura. Isa-isa na silang sumalang sa pagiging catcher ngunit ni isa ay walang nakagawa dahil nang ibabaw sa mga ito ang takot na baka matamaan sila ng bola. Dahil doon ay sinabi ni Tenobi na ayos lang na matalo sila ng Yokohama Little dahil hindi talaga nila kayang suluhin ang mga pitch ni Goro. Naina si Goro sa mga ito nang biglang sabihin ni Shimizu na huwag nang pilitin ni Goro ang mga taong walang determinasyon sa pwesto para subukang maging catcher. Ngunit biglang lumapit si Goro kay Kimori para itanong kung kaya pa ba nitong maging catcher dahil wala na umano silang iba pang pagpipilian. Labis na nagalit si Shimizu at sinabing kakayanin nga niya na maging catcher kaya naman napilitan si Goro na subukan ang kakayanan nito, pero bago ang lahat ay pinaalalahanan muna niya si Shimizu na walang sisihan oras na masaktan ito. Buong loob na sumagot si Shimizu, pero isang bato pa lang ni Goro ng bola ay sa helmet niya na iyon tumama bagay na ikinagulat ng lahat sabay lapit para kumustahin siya. Bagamat natakot ay sinabi ni Shimizu na ayos lang siya at kakayanin niya dahil gusto niyang matupad ang pangarap ni Goro na matalo ang Yokohama Little, at isa pa ay ayaw niya na basta na lang nila tatanggapin na matatalo sila na hindi man lang sinusubukang lumaban. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Goro na si Shimizu na ang catcher nila at magpa-practice umano ulit sila bukas ng pitch niya para kayanan nito bago pa man ang final. Nang sumunod na araw pagkatapos ng klase ay niyaya ni Maehara sina Tenobi at Natsumi na maglaro ng video game dahil wala naman umano silang gagawin sa practice ni Shimizu sa pagsalo ng bola, lalo na at hindi naman ito naniniwala na mananalo sila laban sa Yokohama Little. Natuloy ang tatlo sa paglalaro nang biglang mapadaan sina Hasegawa at Tsuruta. Sinabi ni Hasegawa na papunta sila sa school dahil may nabalitaan siya na may mga taga Yokohama na nagpa-practice doon ngayon. Naintriga ang dalawa at sinabing baka makakuha sila ng teknik sa mga iyon kaya sumama ang mga ito kina Tsuruta, at dahil mag-isa na lang ay napilitan na ring sumama si Maehara. Nang makarating sa field ay laking gulat ng mga ito at hindi makapaniwala nang makita na high school ang kalaban ng mga taga Yokohama. Pagkatapos ng game ay nakita ni Natoshi ang 5 kaya nilapitan ni Ryuko ang mga ito para sabihin na sana ay maging maganda ang laro nila. Medyo nahiya si Maehara at sinabing hindi pa sila sigurado kung makakapaglaro silang lahat sabay alis. Habang naglalakad ay paulit-ulit pa ring sinasabi ni Maehara na wala talaga silang laban kaya nainas na si Natsumi at sinabing manahimik na ito. Bigla namang naisip ni Tenobi na pumunta sila sa field kung saan nagpa-practice si Shimizu bagay na sinang-ayunan naman ng tatlo kaya napilitan na lang ulit na sumama si Maehara. Pagkarating nila doon ay nagulat sila nang makita na nagawang mas alaw ni Shimizu ang bola sa loob lang ng isang araw na pagpa-practice, kaya naman tumakbo pababa ang apat para hilingin kay Goro na makasubok naman sila sa pagiging batter. Bagamat mababa ang paniniwala na mananalo sila ay sumali na rin si Maehara hanggang sa nagkaisa na ang mga ito na pabagsakin ang Yokohama. Gabi na nang makauwi si Goro sa kanilang bahay, pero hindi pa man nakakapagpalit ng damit ay ipinasa na sa kanya ng kanyang mama ang telepono dahil tumawag si Ryuko para makipagkita sa kanya. Kinabukasan, nag-practice ulit ang lahat nang biglang dumaing si Shimizu ng pananakit ng kamay dahil namumula na iyon sa pagsalo ng malalakas na pitch ni Goro. Dahil doon ay napagdesisyonan ng lahat na bumili ng yelo, pati na rin ng ice cream sa isang convenience store pero tumanggi si Goro at sinabing hindi siya makakasama dahil may lakad siya. Agad na dumiretso si Goro sa kanilang meeting place kung saan naghihintay si Natoshi at Ryuko. Magkakasama silang nag-practice sa batting cages at doon ay nagawang makita ni Goro ang estilo ng dalawa. Pagkatapos ay dumiretso sila sa isang shop kung saan nagkaroon sila ng panahon na makapag-usap. Tinanong ni Ryuko si Goro kung bakit nito naisipan na maglaro ng baseball, kaya sinabi ni Goro na iyon ay dahil professional player ang papa niya.
Ibinalik ni Goro kay Ryuko ang tanong kaya doon niya nalaman na si Gibson pala ang inspirasyon ni Ryuko sa paglalaro ng baseball. Nagkwento si Ryuko ng nakaraan niya at kung paano niya naging idolo si Joe Gibson. Napanood din nito ang laban ng dalawa ni Honda at sinabing kasalanan ni Honda dahil hindi man lang umano nito inilagan ang bola. Natigilan si Goro sa sinabi ni Ryuko kaya pinigilan na ito ni Toshi sa pagsasalita. Tumayo si Goro at sinabing aalis na siya habang nagtataka naman si Ryuko kung bakit. Pagkaalis ni Goro ay doon sinabi ni Toshi na ang player na tinamaan ni Gibson ay ang ama ni Goro. Dahil doon ay nagmadaling lumabas sa shop si Ryuko para habulin si Goro at humingi ng paumanhin. Sinabi ni Goro na seryoso ang laban ng oras na iyon at ginawa ng papa niya ang lahat ng makakaya niyon, ngunit hindi na niyo nagawang mailagan ang bola at galit na sinabi ni Goro na ginawa umanong personal ni Gibson ang laban. Nanatiling umiiyak si Ryuko sa likod ni Goro nang bigla nitong maalala ang ipinahiram na panyo nito. Ibinalik niya iyon at sinabing wag na nitong isipin ang nangyari bagkus ibigay na lang nito ang lahat ng makakaya sa darating na laban nila. Kinabukasan ay nag-practice muli ang Mafune Little, at pagkatapos ay nakiusap sila sa may-ari ng batting cages na i-adjust ang machine para sa left side curveball. Nung una ay hindi pumayag ang lalaki pero nang mapansin nito ang kamay ng mga bata na bakas ang paghihirap sa practice ay pumayag na ito na pagbigyan ang hiling ng mga iyon nang sa gayon ay manalo umano ang mga ito. Habang nagpa-practice ang iba ay natutuwa si Kimori habang pinagmamasdan ang mga katim na ngayon ay mayroon ng pagkakaisa at matibay na samahan. Hanggang sa makauwi ay ipinagpatuloy lang ng mga ito ang pagpa-practice kahit na puro band-aid na ang kamay ng mga ito. Nang sumunod na linggo ay dumating na ang araw na pinakahihintay ni Goro, ang laro nila laban sa Yokohama Little. Maagang nag-prepare ang mga ito at dala na rin ni Mr. Ando ang dalawang box ng bola, ngunit nang isasakay niya na yun sa bus ay bigla namang umatake ang rayuman niya. Maya-maya pa ay nakarating na sina Shigino at Momoko sa Ocean Stadium kung saan gaganapin ang laban. Bahagyang naalala ni Momoko ang dating fiancé na si Honda sapagkat doon din ginanap ang laban yun noong tamaan yun ng pitch ni Joe Gibson. Nang makapasok sa loob ng stadium ay tinawagan ng announcer si Momoko bagay na ikinagulat nito. Ginawa pala siyang pansamantalang coach ng Mafune Little dahil hindi na nakasama pa si Mr. Ando. Hindi nagtagal ay pumasok na sina Goro sa infield at doon ay naalala nito ang kanyang ama, sapagkat para sa kanya ay nananatili doon ang alaala ng papa niya. Habang nagwa-warm up ang Mafune Little ay pinag-uusapan at minamaliit ang mga ito ng mga taga Yokohama kaya pinagsabihan ang mga ito ng kanilang coach at sinabing huwag muna ang mga iyong maliitin at tambakan na agad sa first inning pa lang. Maya-maya pa ay sinimulan na ang laro at ang Yokohama Little ang unang nagbat. Unang batter pa lang ay naka-score na agad ang Yokohama, hanggang sa magsunod-sunod na ang puntos ng mga ito. Kahit ilang beses sinubukan ng Mafune Little na makascore ay hindi ng mga ito nagawa, kaya sa pagtatapos ng unang inang ay natambakan nga sila ng Yokohama Little ng 9 na puntos at naka-home run pa. Dahil doon, bilang tumatayong coach ay walang ibang nagawa si Momoko kundi palakasin ang loob ng mga ito. Sa pagsisimula ng second inning ay ang Mafune Little naman ang magbabat. Nung una ay kulelat pa rin ang mga ito, pero nang si Mayhara na ang nagbat ay nagawa nitong makapuntos bagay na labis na ikinatuwa ng team. Sumunod kay Mayhara si Goro, at laking gulat ni Izumi nang mahit na naman ang kalaban ang pitch niya. Tuwang-tuwa ang ibang miyembro ng Mafune Little dahil maging ang sumunod na batter nilang si Natsumi ay nakahit ng bola kaya nakascore na naman sila, habang hindi naman makapaniwala si Izumi na nakapuntos na naman ang mga yun sa kanya. Nang sumalang na ang pang-anim na batter ng Mafune Little na si Tenobi ay humingi muna ng timeout ang Yokohama Little para payuhan ng isang miyembro si Izumi na ibahin nito ang pitches nito. Ngunit sa halip na makinig ay nainas na sinabi ni Izumi na huwag siyang diktahan ang dapat gawin. Nagpatuloy ang laro at nagawa uli na mahit ng kalaban ang pitch ni Izumi, at ang ikinagulat pa nito ay naka-home run ang mga iyon. Sa pagtatapos ng ikalawang inning ay naka-4 runs ang Mafune Little kaya ibig sabihin ay 5 puntos na lang ang hahabulin nila mula sa Yokohama. Nagpatuloy ang magandang laro ng Mafune Little nang biglang magpalit ng pitcher ang Yokohama Little. Ipinasok ng coach si Kikuchi, at laking gulat ng ibang mga taga Mafune Little nang makita kung gaano yun kabilis mag-pitch. Gayunpaman, nagawa pa ring matamaan ni Shimizu ang pitch ni Kikuchi dahil nasanay naman ito sa fastball ni Goro noong nagpa-practice pa lang sila. Pagkatapos ay si Kimori naman ang sunod na nagbat, ngunit dahil may injury pa ang kaliwang kamay ay bunt na lang ang nagawa nito pero umubra pa rin naman iyon. Sumunod si Sawamura na inisip na pitch lang yun ni Goro kaya nagawa naman nga nitong matamaan ang bola. Nang si Hasegawa naman ang naging batter ay laking gulat ng Yokohama Little nang maka-home run na naman ang kanilang kalaban. Nagpatuloy ang magandang laro ng Mafune Little, at nang si Goro na ang batter ay humiling na naman ng timeout ang Yokohama para magpalit na naman ng pitcher. Si Toshi ang pinapwesto ni Kasamoto bilang catcher, at sinabihan ito ng coach na ito na ang baalang bumago ng diskarte sa laro.
Nang makapwesto ay bahagyang nagkaroon ng mainit na pag-uusap ang dating magkaibigan at doon sinabi ni Toshi na hindi niya hahayaan na mahit pa ni Goro ang bola.